Latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Hatol ng Bayan. Election Quick Facts. National and local positions. Sa darating na May 12, 2025 midterm elections, ang bawat botanteng Pilipino ay pipili ng mga bagong leaders para sa national and local positions, kabilang ang 12 senators, members of the House of Representatives, at party list representatives, at local government officials gaya ng governor, mayor. Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event. Puntahan natin si Raquel Bayan para sa Partido Federal ng Pilipinas, tugon at aksyon sa Pag-unlad Summit. Yes, John, magandang hapon. Pakinggan naman natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang talumpati sa harap ng mga miyembro ng Partido Federal ng Pilipinas ngayong hapon. At ilang araw na lang mag-start na yung campaign period. Kaya baka ito na ang pinakahuli nating pagkakataon na makapag-sama-sama at makapagkonsulta sa isa't isa. And this might be the last chance for some of us to be able to bring to the national leadership of the party the issues that are facing all of you, kayo mga gobernador, kayo mga mayor, ating mga senador na kandidato, baka ito ang last chance natin na makapagpulong-pulong na para naman lahat ng mga ating mga inaalala, lahat ng ating mga kinakailangan na hindi pa natutugunan ng ating partido ay maidala sa leadership ng PFP. And that is the purpose of these very important meetings and these very important conferences that we have. Ngunit, bago pa tayo, siguro tama rin ang nabanggit ni Gov. June Tamayo, na tayo, siyempre pagkadating na ng campaign period, masyado na tayong busy, marami tayong iniisip, marami tayong pinupuntahan. Ngunit, bago tayo magsimula, huwag nating kakalimutan kung bakit tayo ay nagkaisa sa ilalim ng bandera ng PFP. Dahil kung kailangan lagi natin ipamaalala na sa nakaraang halalan, ang mga PFP, kahit na yung iba sa inyo, hindi pa official members sa PFP pero tumutulong na sa amin. But all of us together, tayong lahat, ang ating naging hangarin, ang ating ipinaglalaban ay ang pagkakaisa. At kaya naman, itong PFP ay sinama natin lahat ng maaring maisama natin. Hindi upang maging malaki at upang maging pinakamalaking partido, upang maging pinakamalaki at pinakamalakas na partido. Well, that is important also. Kailangan na matibay ang partido natin. Ngunit, ang tunay na dahilan kung bakit ipinagsama-sama natin lahat ng nakakaunawa sa ating hangarin ng pagkakaisa upang lahat ng tutulong sa atin sa pagpapaganda ng Pilipinas ay kasama natin at meron tayong sariling plano, meron tayong isang sinusundan na hangarin at layunin para sa ating bansa. Kaya tayo lumalaban, kaya tayo pumasok sa politika. Kaya galing lang ako sa graduation ng Development Academy of the Philippines. Nag-graduate ang mga ibang public servants sa kanilang mga postgrad na kurso. At ipinaalala ko sa kanila at ipapaalala ko rin sa inyo lahat. Kaya tayo nagserbisyo publiko. Siyempre, sa bawat kandidato, sa bawat na umupo na opisyal, ay may sariling dahilan. Ngunit, sa aking palagay, ang isang katangian
na lahat ng ating mga kandidato, lahat ng ating mga miyembro, lahat ng ating mga naging opisyal ay pumasok sa ganitong klaseng trabaho upang tumulong sa taong bayan, upang tulungan ang inyong constituency, upang tulungan ang iyong bayan, nag-start sa barangay hanggang sa probinsya, at ang ating mga national candidates, ganun din, magiging senador. Lahat naman talaga ay makikita ninyo na kahit iba-iba ang pinanggalingan, kahit iba-iba ang pinagdaanan, laging nandyan sa likod ng pag-iisip ng bawat miyembro ng PFP na tayo ay nagsasama at nagkakapit-bisig upang tulungan ang taong bayan, upang pagandahin ang Pilipinas. Kaya naman tayo pumapasok sa ganitong klaseng serbisyo dahil wala namang magsasabi na ang pamumulitika ay madali. Kahit na napakayaman mo, kahit na napakaganda ng pangalan mo, kahit napakakilala ka ng buong constituency mo, ay mahirap pa rin ang trabaho. Kahit mahalal ka na, hindi natitigil ang trabaho. At lalong-lalo na sa ating mga local government official, ay alam naman natin na kapag kayo umupo bilang local government official, ay talaga naman bubuhos ang mga iba't ibang issue. Hindi ko tinatawag na problema, ang iba't ibang mga issue na dumadating sa pang-araw-araw ng buhay natin. At yun naman ay ginagawa natin. At talaga nagtsatsaga tayo, nagsasakripisyo tayo. At kung minsan tinitiis lang natin ang mga masasakit na salita at mga maanghang na mga bitaw na mga kakalaban natin dahil tayo'y naniniwala sa ating ginagawa. Naniniwala na ang ginagawa natin, itong sakripisyo man natin, itong meron man tayong dinadaanan na kahirapan, ito ay hindi para sa ating sariling kapakanan, kung hindi para sa ikabubuti ng ating mga kababayan. Kaya naman po, ngayon, kailangan na ngayon natin, dahil tayo naman ay nagkakaunawaan, nagkakaintindihan tayo na yan ang ating gagawin, yan ang ating ipaglalaban. Ngayon, how do we make those principles into reality? And that's what these elections are all about. That is why it is important that those like-minded candidates, kayo, mga miyembro ng PFP, tayo, yung mga ibang opisyal, at hindi pa ito ang kumpleto ng membership. This is only from dito sa area natin, dito sa bandang NCR at saka yung mga malalapit na lugar. Gagawa pa rin tayo ng mga ibang klaseng mga convention na ganito sa iba't ibang lugar upang kailangan marinig ng ating liderato ang pangangailangan ng ating mga kandidato habang maaga pa, habang may pagkakataon pa tayo na makipagpulong-pulong lahat. So let us use this opportunity that we have here now today to put together I'm sure everybody has their own plans on how they will conduct their own campaigns. Hindi ang leadership ng PFP hindi ang leadership ng PFP ang magsasabi sa inyo kung paano patakbuhin ang kampanya ninyo. Mas alam ninyo sa amin yan. Ngunit ang kailangan malaman ng liderato ng PFP kung ano pa ang aming maitutulong dahil ang partido ay nandyan upang tulungan ang lahat ng mga miyembro. At asahan ninyo, tayo naman na asahan ninyo na kung ano ang kayang gawin ng partido, kung ano ang kayang gawin ng ating mga supporter, ng ating mga kaibigan na naniniwala rin sa pagkakaisa, ay kung ano ang kayang gawin nilang lahat ay gagawin namin upang tulungan kayo. Ang nais naming maging resulta, siyempre, ang lagi naming iniisip, dapat talaga sa unang-una, sa Senado, 12-0 dapat. Yan ang habol natin. At
At sa mga local naman, dapat 100% dahil yung mga membro natin, yung pinakamagagaling naman talaga sa local. Kaya dapat maipakita natin na itong pagsasama na ito ang pagsanib puwersa nating lahat dito sa ilalim ng PFP. At bukod pa doon, sa ating mga koalisyon at pag-aalyansa sa iba't ibang partido na ipinagsama natin dahil sila rin ay naunawaan ang ating hangarin ng pagkakaisa. Ay lahat ay pinagkaisa natin yan. Kaya palagay ko naman ay napili natin ang pinakamahusay, pinakamagagaling at pinakamatibay hindi lamang sa eleksyon kung hindi sa serbisyo publiko. Kaya yan, dahil ganun kataas ang quality ng membro at ng kandidato ng PFP, dapat, basta kami sa leadership ng PFP, sinasabi natin, walang dapat matalo dito sa ating mga kandidato dahil yan ang pinakamagagaling. Kaya gagawin natin lahat na kailangan gagawin natin lahat. Siyempre, nandiyan ang there are maraming mga aspeto ang eleksyon. Merong national, yung ating mga senatorial candidate. Meron siyempre sa local at sa lahat ng level, sa probinsya, sa city, sa municipality. At lahat yan, titignan natin kung ano yung pinakamainam na gawin. Kaya let us take this opportunity to get together to solidify our plans for the future. At tingnan naman natin kung paano ang pinakamainam at pinakamagandang gagawin para tayo ay magiging very effective dito sa eleksyon na ito. At we have gathered, I believe, the best people and the most effective public servants in the Philippines under our umbrella. Ngayon sa PFP at sa buong alyansa. At hindi natin masasabi hindi masasabi ng sino man na ating mga katunggali. Hindi masasabi na ang hinaharap natin ay napakahina, hindi marunong, walang alam. Walang ganyan dito sa PFP, walang ganyan sa alyansa. Kaya yan ang ipalaman natin. Dapat maunawaan ng taong bayan niya, ng ating mga magiging voter sa darating na Mayo. At huwag natin kakalimutan na nandito ang partido sa likod ninyo. Hindi lamang ang partido, lahat ng mga miyembro, lahat ng nandito na kasama natin, lahat ng mga miyembro na hindi nakarating ngayong araw. At ngunit nandyan at nagbabantay at nag-aabang sa mga gagawin natin, sa mga plano natin sa darating na campaign period hanggat sa halalan, ay lahat ito ay kasama ninyo, kasangga ninyo. At kung ano ang magagawa, hindi lamang ng partido, kung hindi ang inyong kapwa-membro ng PFP ay tutulungan kayo. Kaya yan ang kailangan natin gawin. Dahil pag nagtulungan ang isipin ninyo isang grupo na ganito. Pag lahat tayo, isang ating pag-iisip at pare-pareho ang ating tinutunguan at pare-pareho ang plano na ating sinusundan, sino naman ang tatalo sa atin? Wala naman pwede siguro na makaharap sa atin at masasabi ng mas marunong at mas maganda ang kanilang ginagawa. Kaya sa puso natin yan, huwag natin kakalimutan kung bakit tayo nandito. Huwag natin kakalimutan kung ano ang nagdala sa atin dito, ang ating hangarin, ang layunin na pagandahin ang buhay ng bawat Pilipino, na pagandahin at ipagtanggol ang Pilipinas. At yan, sa palagay ko, basta't yan lagi ang ating pinapangarap, ay laging magiging tama ang ating ginagawa. Magiging tama ang ating tutunguhan. Kaya, ready na kayo? Okay, sige. At good luck sa inyo lahat. Kagaya ng sabi ko, nandito kami lahat upang makinig sa inyo kung ano ba ang mga nagiging issue dun sa inyo, kung ano yung mga kailangan gawin.
At asahan ninyo, the PFP is the strongest party in the country today. And the PFP, that strong party, is behind you all the way. Good luck! Champ, sa katatapos lamang na talumpati ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dito sa Convergence Summit ng Partido Federal ng Pilipinas, unang-una sabi ng Pangulo, pag-uusapan nila ngayong hapon yung mga issue na kinaharap ng bansa, lalo tuloy pagkakataon na ito para makapagpulong sila bago yung panahon ng kampanya para ito sa darating na halalan. Pagdating raw kasi ng campaign period, nagiging busy na lahat, kaya bago pa magsimula yung kampanya, huwag raw nilang kalimutan kung bakit nagkakaisa sila sa ilalim ng PFP. Noong nakaraang halalan, sabi ni Pangulo Marcos, kahit hindi po official members ng PFP yung ilan sa kanila, batid ng Pangulo na tumutulong na sila sa partido dahil pagkakaisa naman talaga yung kanilang isinutulong. Ang hapang na ito ay kay Pangulo Marcos para raw masiguro na matibay yung kanilang partido para sa pagtutulong ng mga programa at iisang layunin para ipaglaban yung interes ng mga Pilipino. Ang isang katangian raw ng mga kandidato, ng mga miyembro at opisyal ng PFP ay yung hangarin na tumulong sa taong bayan. Kahit anya iba-iba yung kanilang pinanggalingan at pinagdaanan, nariyan at nagsasama-sama at nagkakapit-bisig yung mga miyembro ng PFP para sa pagtulong sa taong bayan at pagpapaganda ng Pilipinas. Paalala ni Pangulo Marcos, kahit mahalal na yung mga kandidato sa ilalim ng kanilang partido, hindi raw doon matatapos yung kanilang trabaho, bagkus lalo pa raw silang haharap sa iba't ibang usapin. Sabi ng Pangulo, tiyagain lamang at magsakripisyo sa kanilang trabaho kahit pa sa kabila ng masasakit na salita na bibitiwan ng kanilang mga kalaban dahil naniniwala naman raw sila na yung kanilang ginagawa ay para sa taong bayan. Kaya itong ipinaglalaban raw nila, itong kanilang mga adhikain, kailangan pagtuunan ng pansin sa kasalukuyan kung paano maisa sa katuparan at maipaaabot sa mga Pilipino. Sa huli, sabi ni Pangulo Marcos, gamitin raw nila itong pulong na ito ngayong hapon para pag-isahin yung kanilang mga programa, yung mga plataforma, i-maximize yung kanilang campaign period para ipabatid sa mga Pilipino kung ano yung kanilang mga gagawin sa bansa at ang liderato naman raw ng PFP mananatiling nasa likuran ng mga kandidato na tatakbo sa halalan. Itapuso raw nila at huwag kalimutan kung bakit sila nandito at ito nga yung hangarin na pagandahin pa yung buhay ng mga Pilipino at ipagtanggol yung Pilipinas. Ilan lamang sa mga opisyal ng PFP na nandito, sila Special Assistant to the President Secretary Anton Lactameo, andito rin si Senator Francis Tolentino, si Governor Reynaldo Tamayo Jr. at si dating DILG Secretary Ben Abalos. Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event. Ang oras sa buong Pilipinas, 18 minuto makalipas ang 3:00 ng hapon. Dole at your service sa Bagong Pilipinas. Hatid sa inyo ng Department of Labor and Employment. Katuwang ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang programang Dole at your service sa Bagong Pilipinas. Ipagbibigay alam ang mga polisiya, programa, mga serbisyo at mabilis na tugon sa mga issue at problema sa sektor ng paggawa. Makabayang paglilingkod para sa kapakanan at proteksyon ng manggagawang Pilipino. Dole at your service sa Bagong Pilipinas. Dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Samahan ninyo ang Dole sa pagtalakay at pagbibigay ng solusyon sa mga isyu at usapin sa larangan ng paggawa. Maraming salamat. Mabuhay ang Bagong Pilipinas. Ang oras natin, 20 minuto makalipas ang 3:00 ng hapon. Inyo pong napakinggan ang kalihim ng Department of Labor and Employment si Secretary Bienvenido Benny Laguesma. Magandang hapon, Bagong Pilipinas. Ako po ang inyong lingkod, Jam Season. Katrabaho nyo ngayong araw na ito ng January 31, 2025. Araw ng Biyernes, huling araw ng Biyernes sa buwan ng Enero. Ito po ang Dole at your service sa Bagong Pilipinas. Ito po ang inyong kaagapay kada Biyernes ng hapon 3:00 hanggang 4:00 ng hapon. Dito lamang yan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko DZRP 738 kHz at sa Radyo Pilipinas World Service sa ilalim po ng Presidential Broadcast Service.
Para po sa ating mga taga-subaybay, maaari po kayo mag-send ng inyong mga tanong, magpadala ng inyong mga katanungan tungkol sa trabaho. I-text lamang ang numerong 0991-487-4554 na amin ding ipapakita sa inyong mga screen. Maaari din po kayong magkomento sa aming social media live streaming. Amin pong sasagutin ang inyong mga tanong dito mismo sa Dole at Your Service sa Bagong Pilipinas. Sige, Daddy Marvic, ko na lang yon. Dahil sa Dole, walang imposible. Dahil sa Dole, walang imposible. Ano ba ang susunod natin sa ating mga tagapakinig? Magandang hapon po ulit. Kasama pa rin natin, syempre, ang ating kaagapay dito sa ating programa, si OIC Director Rosalinda P. Pineda. Magandang hapon. Director Len, tayong magkatrabaho ngayong hapon. Po, Miss Jam, at sa ating mga taga-subaybay ngayong hapon. Maraming salamat pong muli sa PBS para sa isa na namang oras na paghahatid ng mahahalagang balita at kaganapan mula sa kagawaran. Actually, nung last week, Miss Jam, pinag-usapan natin yung DOL Online Compliance Portal at ang pay rules o patakaran sa pasahod ng Chinese New Year na isang special non-working day. Mamaya naman po ay samahan nyo kami at ang ating mga panauhin mula sa National Conciliation and Mediation Board o NCMB. Tatalakayin po natin ang SENA o ang Single Entry Approach Program ng Kagawaran at ang bagong lunsad na online portal para sa mga labor concerns, ang DOL Arms o ang Assistance for Request Management System. Right, pero yung Dole Arms, napasadahan natin yan with Sir Ray kahapon. By the way, nung last episode ng Dole at Your Service. Yeah. Ako po mula ang inyong katrabaho, mayroong mahalagang gampanin si Sir Ray Sampang ngayong araw to. Anyway, Chuck, na makabuluhang diskusyon na naman ang ating maibabahagi sa ating mga kataga-subaybay sa usapin ng mas pinalakas sa serbisyo ng pamahalaan partner, Director din. Pero bago yan, pakinggan muna natin ang ilang good news mula sa Dole nitong nakaraang linggo. Dole News Updates. Una na rito ang ginanap na CareerCon 2025 noong January 28 at 29 sa Pasay City na dinaluhan mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pakinggan natin ang ulat. PBBM, pinangunahan ng malakihang career event ng Dole. Job Street, buwan ng job fairs tinitignan. Muling pinagtibay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pangako ng pamahalaan na makalikha ng mga trabaho sa pamamagitan ng mga inisyatibo ng Department of Labor and Employment sa pakikiisa sa pribadong sektor sa ginanap na CareerCon 2025 noong ika-28 at ika-29 ng Enero sa lungsod ng Pasay. Humigit kumulang 18,000 ang nagparehistro sa 2 araw na aktibidad na inorganisa ng Job Street Philippines upang palawakin ang mga oportunidad sa mga manggagawang Pilipino. Isa sa naging highlight ng event ang malawakang job fair kung saan higit 8,000 ang bakanting trabaho na inalok ng higit 150 employers. Mayroong ding one-stop shop ng mga pampamahalaang serbisyo, resume clinics, interview coaching at career discussions. Sa kanyang tulumpati, itinampok ng Pangulo ang bumababang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho. Binigyan din niya ang kahalagahan ng pagtutulungan ng pamahalaan at ng pribadong sektor upang mabigyan ng mga manggagawa ng dekalidad na trabaho. Sa gitna ng nagbabagong merkado sa paggawa, ibinida ng Pangulo ang mga hakbang ng pamahalaan upang itaas ang kasanayan ng mga manggagawa sa pamamagitan ng mga programa tulad ng reskilling at upskilling na ipinagkakaloob ng TESDA. Ibinahagi din ng Pangulo ang planong magsagawa ng buwan ng job fairs lalo na sa mga lalawigan. Samantala, pinasalamatan naman ni Labor Secretary Bienvenido E. Laguesma ang Job Street sa patuloy na pakikipagtulungan nito sa pag-organisa ng mga job fairs, pagbabahagi ng mahalagang labor market information at pagsulong ng iba't ibang employment facilitation services. Sa pagtigil ng operasyon ng mga Internet Gaming Licenses o IGLs at kawalan ng trabaho ng mga magagawa nito, muling binigyang diin ni Secretary Laguesma ang pangako ng kagawaran at tulungan ng mga na-displace na manggagawa. Upang formal na pagtibayan ng pagtutulungan ng Dole at Job Street, isang Memorandum of Agreement ang pinirmahan nila Secretary Laguesma, Dole Undersecretary Carmela I. Torres, Job Street Philippines Managing Director April Dana L. Maharocon at Job Street Philippines Operations Director Aki Sumulong.
Layo ng kasunduan ng pagsulong sa mga oportunidad sa trabaho at labor market development. Saklaw din ito ang pagbabahagi ng labor market information, mas pinadaling pre-registration process sa mga job fairs, at paggamit ng digital tools sa pagkuha at pag-analisa ng job-related information. Pagbibigay suporta rin ng Job Street sa youth employability programs ng kagawaran, partikular na sa mga isasagawang career development support seminars. Ang seremonya ay sinaksihan nila Bureau of Local Employment Director Patrick P. Patriwirawan Jr., DOLE NCR Regional Director Sara Buena S. Mirasol, DOLE NCR Assistant Regional Director Jude Tomas P. Trevilla, IT and Business Process Association of the Philippines Executive Director Frankie Antolin, at Lead for Jobs Opportunities Building Skills Edwin Lasheda. Pagsisikap ng pamahalaan, katuwang ang pribadong sektor, Ms. Jam, and ito ay para mabigyan ng trabaho ang ating mga kababayan. Pero tulad nga ng tagubilin ng ating Pangulo, hindi lang basta trabaho, kundi dekalidad na trabaho ang dapat na nakukuha ng ating mga kababayan. Ngayon ding araw na ito, Partner Jam, ay may ginaganap na trabaho sa Bagong Pilipinas kung saan pinagsama-samang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kasama ng job fair para sa ating 4-piece beneficiaries. Pakinggan natin yung bahagi ng talumpati ni Secretary Bienvenido Laguesma. Ating inilunsad at isinasagawa ang isang sama-samang pagkilos upang tugunan ang kalagayan ng ating mga 4-piece beneficiaries sa pangkalahatan tungo sa pag-aangat ng antas ng kanilang pamumuhay at kabuhayan upang maging produktibong bahagi ng ating lipunan. Sa tagubilin at direktiba ng ating Pangulo, nagsanib puwersa ang Office of the President, DSWD, Department of Agriculture, DTI at ang DOLE upang ang mga programa ng mga nasabing departamento ay pagkaisahin at maipagkaloob sa iisang lugar para higit na maramdaman at magdulot ng pakinabang at magandang resulta sa buhay ng ating mga benepisyaryo at kanilang pamilya. Bagamat ito ay hindi ang kauna-unahang Yan po muna ang good news natin sa hapong ito. Mamaya po ay pag-uusapan naman natin itong bagong lunsad na online portal para sa mga labor concerns, ang DOLE ARMS o ang Assistance for Request Management System. Magbabalik po tayo makalipas lamang ang ilang paalala. Tatak Pinoy is more than a branding exercise. It is about incubating and incentivizing great products that deserve to carry the Made in the Philippines trademark. Magandang balita! Inilunsad ng DTI ang Tatak Pinoy Strategy na isang inisyatiba para bigyang lakas pa ang mga industriyang Pilipino. Layunin ng TPS na paunlarin ang mga Tatak Pinoy na negosyo upang mapabuti ang kanilang mga produkto at serbisyo sa loob at labas ng bansa. Ang mga programa at polisiya nito natutulong sa mga negosyanteng Pinoy ay iikot sa human resources, infrastructure, tech and innovation, investments at sound financial management. It is about creating products and services of the highest quality because Tatak Pinoy is also about excellence. And as a seal of great workmanship, sama-sama gawin nating sikat at makilala sa buong mundo ang Tatak Pinoy. Ang pambansang seguridad at kaligtasan ng bawat isa sa bagong Pilipinas, tinututukan at binibigyang halaga. Pinalakas pa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paghatid ng serbisyo sa mga kanayunan at paghikayat sa mga rebelde magbalik sa lipunan. Nag-iisang weekend guerrilla front na lamang sa buong bansa ang natitira na malapit ng mabuwag. Sama-sama nating itaguyod ang pangarap ng bawat Pilipino na makapamuhay sa isang mas maunlad, mas makatarungan at mas malayang bagong Pilipinas. Dahil sa DOLE, walang imposible. Nagbabalik po ang programang DOLE at your service sa Bagong Pilipinas. Kasama niyo pa rin ako, Jam Season, and of course si Director Len. Kasama na natin ngayon ang ating resource persons mula sa National Conciliation and Mediation Board o NCMB, sina Ms. Eloisa May Aquino at Mr. Ian Go. Magandang hapon po, Ms. Eloisa and Sir Ian.
Magandang hapon po sa ating mga tagapakinig at manonood. Siyempre sa ating mga host po, no, si Miss Jam and si OAC Len. Okay. Moving forward, ano ba pag-uusapan natin, Director Len? Kasama si Sir Ian and si Ma'am. Okay. Miss Jam or Partner Jam, no, bago tayo tumungo sa ating paksa, nais lamang muna nating batiin ang NCMB dahil nagdiwang sila ng 37th anniversary itong buwan ng Enero. Happy anniversary sa lahat ng bumubuo ng NCMB na pinamumunuan po ni Executive Director Maria Teresita D. Laksamana Canso. And konting history lang din, Miss Jam. Itinatag po kasi ang NCMB bilang attached agency ng Department of Labor and Employment. And ito ay sa pamamagitan ng Executive Order Number 126 na nag-reorganize sa dating Ministry of Labor and Employment. Actually, yung anniversary po ngayong araw na ito ng EO na ito, no? Dahil pinirmahan ito ni dating Pangulong Corazon C. Aquino noong January 31, 1987. At meron po tayong isang trivia lang din para sa ating mga taga-subaybay. Alam niyo po ba na ang kauna-unahang pinuno o administrator ng NCMB ay ang pinuno po ngayon ng DOLE? At ito'y walang iba kundi si Secretary Bienvenido Laguesma or si Sec Benny Laguesma. Alright, talaga ba? Si Sec Benny pala talaga. Alright, clapping naman dyan, Daddy Marv. Naku, magandang malaman yan, Director Len, ano? Talagang napaka-significant pala ng araw na ito sa DOLE at sa NCMB. Happy anniversary! Kaya naman, pag-uusapan naman natin ito, programa ng DOLE na ang layunin naman ay itaguyod ang ika nga ay industrial peace. Program in Focus. Alright, sige, umpisahan na nga natin. Ano nga ba itong Single Entry Approach o SENA program ng DOLE at itong bagong nusad na DOLE ARMS o ang Assistance for Request Management System? Pag-usapan naman natin yan, Director Len. Okay. Napapanahon po itong topic na to dahil kalulunsad lamang nitong DOLE ARMS ngayong buwan ng Enero. Ito po ay isang online system na tumutugon, no? At bilang tugon din ang kagawaran sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na i-digitalize yung mga proseso ng gobyerno para mapabilis at mapabuti ang mga serbisyo sa ating mga kababayan. So, unahan ko na ng isang tanong, Partner Jam, para din sa ating mga panauhin. Bilang konteksto muna, maaari niyo po bang ibahagi kung ano yung Single Entry Approach o SENA at paano ito makakatulong sa pagpapanatili ng kapayapaan sa ating mga lugar pagawan o workplace? Sige, maraming salamat po kay si Len, Miss Jam. So, para po sa kaalaman ng lahat, ang Single Entry Approach Program o SENA ay isang programa ng Department of Labor and Employment na naglalayong magbigay ng mabilis, patas, madaling ma-access at abot-kayang serbisyo sa ating mga manggagawa at pati na rin sa mga namumuhunan, upang mapag-usapan at sa huli, maresolba ang mga problema sa trabaho na naidulog sa ating mga tanggapan. So, nakakatulong po ang SENA na mapanatili ang kapayapaan sa lugar ng paggawa sa pamamagitan ng pagbibigay ng pagkakataon na malaya ang maging palitan ng ideya at mga posibleng solusyon sa ating mga problemang naidulog. So, ang ating gusto ay maging prioridad ng mga manggagawa at namumuhunan na subukang munang resolbahin ang problema at daanin sa usapan at pakikipagsundo, no, kung angkop naman sa sitwasyon ng mga partido. Maganda po nating bigyang diin na ang layunin natin sa programang ito ay magkaroon ng joint effort o magkasamang pagsisikap ng magkabilang panig upang magkaroon ng settlement sa kanilang mga problema sa trabaho. So mag-follow up lang uli ako, Partner Jam. Meron na po bang datos or if meron base sa datos, gaano na po ba karami ang natulungan ng programa nitong nagdaang taon or nung 2024? Opo. So base sa datos, no, nitong 2024 lamang ang ating mga SENA implementing offices na kabilang ang NCMB, NLRC at ang ating mga DOLE regional offices ay nakapagdala ng 56,688 RFAs na nagkaroon ng kasunduan. So yun po yung mga nasettle natin, no, nung nakaraang taon. At sa mga nasettle na RFAs, nagtala ng mahigit kumulang 2.9 billion pesos na monetary benefits at
58,212 ang nakinabang sa benepisyong ito. Kung iisipin natin po, no, napakalaki ng naitulong ng programa sa pagtaguyod ng kapayapaan sa mundo ng paggawa at pati na rin syempre po dun sa mga nangangailangan o yung nanghingi ng tulong mismo at sa mga pamilya nila. Alright. Inilunsad ngayong taon ang DOLE Assistance for Request Management System o DOLE ARMS. Ano ba yung objective dito? Ano yung layunin ng makabagong sistema nito ng DOLE? And, magandang hapon po, OIC Len and Miss Jam. Bale po, ang layunin po ng DOLE ARMS is magkaroon po ng unified na information system para po sa ating programa na single entry approach. Bale po, ito rin pong DOLE ARMS ay ang nagsisilbing alternatibong system para po makalapit ang ating mga kliyente sa atin at makapag-avail ng kanilang service. Para po sa mga kliyente natin na hindi po makapunta sa DOLE dahil po, syempre, ang operating hours natin, di ba, weekdays ng 8 to 5 at yung mga iba pong tumatama sa oras ng working hours nila, ang ARMS po ang sisilbing daan para maihain pa rin po nila yung kanilang complaint or request for assistance or yung mga simpleng nanghihingi lang ng tulong sa atin. Bali po, ang DOLE ARMS po ay open 24/7 po sa lahat po ng website ng mga SENA implementing offices. Kasama na po dito ang DOLE regional offices, ang National Conciliation and Mediation Board, kasama na rin po ang mga regional branches namin, at pati na rin po ang National Labor Relations Commission at pati na rin po ang kanilang mga regional arbitration branches. Okay, so dati may tatlong sistema po ang ginagamit ng ating mga implementing offices para sa SENA, no? Yung Single Entry Approach Management Systems o SENAMS ng DOLE Regional Offices at yung isa naman po ay Electronic Case Tracking System o ECTS ng NLRC at meron pa pong Online SENA Filing System ng NCMB. So tatlo po itong systems na ito. Kasama na po ba ito o nakapaloob na po ba ito sa mga bagong feature ng DOLE ARMS? At kung kasama naman po siya, ano naman po kaya ang pinagkaiba nito mga naunang sistema, Sir Ian? Bali po, sa dating sistema po ng iba't ibang ahensya ng DOLE, may kanya-kanya po silang mga system. So ngayon po sa DOLE ARMS, pinag-isa na po natin para po yung coordination po ng bawat opisina ay unified na po. Kasama na po dito yung ating proseso ng pag-refer ng mga request for assistance, lalo na po kapag ang isang request for assistance ay umaakyat na po sa kaso ng compulsory arbitration, at kabilang na rin po dito yung kapag nare-refer po ang mga request for assistance sa DOLE Regional Office for Labor Inspection. Bali, isa po sa mga pinagkaiba nitong DOLE ARMS ay meron na rin po tayong SMS notification para po sa ating mga kliyente upang masigurado po natin sila na ang kanilang mga hinain na reklamo o request for assistance ay na-i-receive po ng departamento. Speaking of reklamo, Sir Ian, sino-sino yung mga aring mag-file ng reklamo sa pamamagitan ng sistemang ito? Bali po, sa DOLE ARMS or DOLE Assistance for Request Management System, sinusundan pa rin naman po nito ang ating guidelines sa Single Entry Approach Program na DO 151-2016. Bali po, kabilang po sa mga pwede po mag-file dito ay ang mga individual na manggagawa o grupo ng manggagawa. Pwede rin po ang mga union, pwede rin po ang mga OFW, mga kasambahay, at syempre, hindi naman po nawawala ang mga namumuhunan or mga employer. Bali, pwede pa rin po sila mag-file dito. Ano naman po yung mga susunod na hakbang ng isang nagrereklamo pagkatapos na mag-file ng request for assistance sa DOLE ARMS? Bali po, kapag po nag-file sila online, may marireceive po silang SMS notification. Ito po ay nagagaranti sa kanila na na-receive na po natin ang kanilang complaint. Pagkatapos po natin ma-receive ang kanilang complaint, titignan po natin ang mga impormasyon na nasa form na sinumite po nila. Tapos tatawag po tayo sa kliyente upang ma-confirm yung mga detalye na nakalagay po sa form. Dito rin po ang period para po ma-verify natin or ma-check natin yung pinaka-detalyadong impormasyon ng mga issue na inihain po nila. Kapag natignan na po natin at na-check na natin na ito po ay pasok sa SENA program, tsaka na po tayo magpapatawag ng series of conference. Maaari pong maraming conference, maaari din pong isa lang. At dito na po natin susuriin yung mga possible na solusyon para po mapagkasundo natin ang dalawang panig.
Okay. At yan na nga po mga kamanggagawang detalye ng DOLE ARMS o ang Assistance for Request Management System. Pero Partner Jam, no, para mas maunawaan yung DOLE ARMS, baka pwedeng panoorin natin yung video na ito. Kailangan mo ba ng assistance mula sa DOLE? Pabilisin ang iyong mga request sa ARMS. Simula January 20, 2025, ipakikilala ng Department of Labor and Employment ang Assistance for Request Management System, pinag-isang online platform para sa paghahain ng mga labor-related concerns at request. Sa pamamagitan ng ARMS, ang mga manggagawa ay maaaring makapag-file ng mga request online sa arms.dole.gov.ph o pwede din sa walk-in. Tumanggap ng mga updates sa pamamagitan ng SMS at email. Tangkilikin ng mas mabilis, mas mahusay na pagproseso ng inyong mga concerns. Nakatuon ng DOLE na gawing mas accessible at friendly sa mga manggagawa ang labor services. Bisitahin ang arms.dole.gov.ph para sa mga detalye at karagdagang impormasyon. At yan nga po ang DOLE ARMS. So maya-maya po sasagutin din po natin yung ilang mga katanungan mula sa ating mga taga-subaybay. At dahil nga tuloy-tuloy ang serbisyo publiko sa DOLE, ang inyong mga tanong ay aming sasagutin dito lamang sa huling yugto ng DOLE at your service sa Bagong Pilipinas. Ito yung segment nating tanong sa trabaho, i-DOLE mo. Okay, moving forward. Unang tanong mula kay Kiel Miyaga, pwede ko bang ireklamo yung company na pinapasukan ko? Hindi po kasi siya nagbibigay ng payslip. Payslip ilang taon na po. Okay. So para kay Sir Kiel S. Miyaga, sana po nanonood siya, no, para malaman niya yung kasagutan sa kanyang mga tanong. Base po sa binigay na sagot sa amin ng National Labor Relations Commission, maaari niyo pong ireklamo ang inyong kumpanya kung kayo ay walang payroll dahil ito po ay mandatory. And kung wala po kayong payslip, humingi po kayo ng kopya ng payroll or kung anumang patunay ng computation ng inyong sweldo at benefits. Kung hindi naman po kayo nabigyan o bibigyan, maaari kayong magreklamo sa pinakamalapit na tanggapan po ng DOLE. Ayan po yung katanungan ng ating taga-subaybay na binigyan natin ng kasagutan ni Partner Director Len. Miss Eloy and Sir Ian, nasa inyo na ang pagkakataon na makapagbigay ng mensahe at imbitahan na rin ang ating mga taga-subaybay na gamitin itong ating bagong online system. Go ahead po. Siyempre po, unang-una sa lahat, no, gusto namin pong magpasalamat sa programang ito, DOLE at your service sa Bagong Pilipinas, sa pagbibigay po ng oportunidad sa amin upang ibahagi ang aming programang single entry approach at itong kakalungsad lamang na ARMS. No? So, asahan niyo po na kami at ang buong DOLE po ay handang magserbisyo at tuparin ang layunin ng SENA na magbigay ng mabilis, accessible, patas, at yun nga po, no, na maibigay namin ito sa ating mga kasamahan, no, sa publiko. So para sa ating mga problema sa trabaho. Bali po, inaanyayahan po namin at pinapaalala po namin sa mga publiko na ang Single Entry Approach Program at ang bagong lunsad na DOLE ARMS ay hindi lang po nakalimita sa online system. Maaari pa rin naman pong lumapit ang kahit sinong manggagawa sa kahit saang malapit na opisina ng DOLE sa kanilang lugar o sa lugar ng paggawa nila. Ito po ay open 24/7 sa lahat po ng website ng DOLE, NLRC at NCMB. Para po sa mas mabilis na access sa DOLE ARMS, bisitahin lang po nila ang arms.dole.gov.ph. Lagi pong tatandaan, problema sa trabaho, isena mo. So maraming salamat Miss Eloy at Mr. Ian. So para naman po sa iba po nating mga kamanggagawa na may labor-related na tanong
o kung may nais po kayong malaman o reklamo. Bukas din po ang ating Dole Hotline 1349. Huwag niyo pong kalimutan yan. Mula Lunes hanggang Biyernes, pamula alas 6 hanggang alas 10 po ng gabi. At maaari din po kayo mag-send ng email sa hotline 1349 at dole.gov.ph o magpadala lamang po ng mensahe sa official and verified Facebook page ng Department of Labor and Employment. Dito na ba? Dito na nagtatapos yung ating balitaan at usapang trabaho ngayong hapon. Maraming salamat po muli kay Ms. Eloy May Aquino at kay Mr. Ian Go ng National Conciliation and Mediation Board o NCMB sa pagpapaunlak sa ating imbitasyon. Tandaan, para sa mga usaping trabaho at kabuhayan, laging nakatutok ang Dole para sa bawat Pilipino. Ito ay tuwing Biyernes mula week, abangan nyo rin po, mayroon pa kaming isang mahalagang i-feature para po sa ating Dole at your service sa Bagong Pilipinas. Okay. And dito lamang yan sa Dole at your service sa Bagong Pilipinas, sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Maraming salamat, magandang hapon po.